Binubugbog ang asawa niya. Ginagawang parang hayop ang mga anak. Abusado, sakim, salot. Pagsisisihan niyang lahat ito. Maligayang pagbabalik sa Cinemo Recap. Ngayon ay ibubuot natin ang 2011 horror crime movie na pinamagatang The Woman. Sa kalaliman ng kakahuyan, hinuhugasan ng mabangis na babae ang kanyang sugat bago pumasok sa isang kuweba upang mangaso. Ang babae pagkatapos ay tahimik na pumasok sa loob upang patayin ang lobo na narinig niya kanina. Ngunit sa halip, nakita niya ang isang sanggol na binabantayan ng hayop. Pagkatapos ng gabing iyon, nanaginip ang babae kung paano siya malayang gumagala sa kakahuyan. Samantala, si Peggy Click ay nakaupo sa tabi ng pool na malayo sa iba pang mga bisita sa isang barbecue party. Ang kanyang ina, si Belle, ay pinapagalitan ang kanyang maliit na kapatid na babae, si Darlene, dahil sa kakulitan, habang ang kanyang ama, si Chris, ay nakikipag-usap sa isang kliyente tungkol sa ilang mga papeles. Si Chris ay isang gwapo at matalinong abogado na walang ibang gusto kundi ang pagtulong sa mga taong nangangailangan. Sa kabilang banda, ang kapatid ni Peggy na si Brian ay nanonood ng tatlong lalaki na nangaapi sa isang batang babae, ngunit wala itong ginagawa. Nang maglaon, sa wakas ay umuwi ang pamilya Click at si Peggy ay patuloy na tahimik. Kinabukasan, umiinom si Chris ng isang tasayang kape kasama ang kanyang asawa habang ninanamnam niya ang tahimik na umaga. Pagkatapos ay tinanong niya si Belle kung pinakain na ba niya ang kanilang mga aso, ngunit sumagot ang kanyang asawa na gagawin ito ni Brian. Pagkatapos noon, maagang umalis si Chris para mangaso sa kakahuyan at hindi pinapansin ang mga tumatahol nilang aso sa kamalig. Sa kasama ang palad, ilang oras na ang lumipas at si Chris ay wala pa ring nahuhuli. Pagkatapos, sa wakas ay sinwerte siya nang makatagpo siya ng isang mabangis na babae na naliligo sa batis at tahimik niyang pinagmasdan ito ng may pagtataka. Sa kalaunan, ang babae ay bumalik sa kanyang kuweba at doon napagpasyahan ni Chris na umuwi na. Sa bahay, tinanong ni Chris si Brian tungkol sa kanyang pagsasanay sa basketball at sinabi sa kanyang anak na pagbutihin ito. Sinabi rin niya sa kanyang sunod nuluran na asawa na maghanda ng hapunan bago inutusan silang lahat na sundan siya sa cellar at alisin ang lahat ng kanilang mga gamit doon. Gustong malaman ni Belle kung bakit kailangan nilang gawin iyon, ngunit hindi sinagot ni Chris ang kanyang tanong at sinabing malalaman niya ito sa lalong madaling panahon. Nang maglaon ng gabing iyon, parehong nagtataka sina Belle at Peggy kung ano ang ginagawa ni Chris sa cellar. Gayunpaman, sa halip na tanungin si Chris, sinabihan ni Belle si Peggy na matulog na habang tahimik niyang pinapanood ang kanyang asawa mula sa sala. Kinabukasan, bumalik si Chris sa kakahuyan at hinuli ang babae gamit ang lambat bago ito nawalan ng malay. Samantala, nagdahilan si Peggy mula sa klase ng kanyang magandang guro na si Miss Raton. Pagkatapos ay bumalik siya upang kunin ang kanyang mga gamit nang natapos na ang kanilang klase, pagkatapos na tingnan ni Miss Raton ang kanyang drawing. Sa kabilang banda, itinago ni Brian ang kanyang inis nang matalo siya ni Cindy sa basketball. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanilang silid-aralan at nilagyan ng gum ang hairbrush ni Cindy. At nang ginamit ito ng batang babae, ay naipit ang kanyang buhok at nag-alok si Brian na tulong. Gayunpaman, sinaktan lang niya si Cindy nang sinubukan niyang hilahin ang hairbrush, ngunit nagpasalamat pa rin ito sa kanya. Pagkatapos ay hinatak ni Cindy ang brush at sa wakas ay tinanggal ang gum at si Brian ay ngumisi pabalik sa kanyang upuan. Sa bahay, dinala ni Chris ang babae sa kanilang cellar at iginapos siya gamit ang mga improvised na kable na ginawa niya. Pagkatapos ay siniyasat niya ang kanyang katawan at sinuri ang kanyang bibig. At sa sandaling namulat ang babae, kinagat niya ang daliri ni Chris at iniluwa ang kanyang singsing. Numunguya at nilunok din ng babae ang daliri habang nakatitig kay Chris. Kaya paulit-ulit niya itong hinampas bago umuwi para gamutin ang sugat nito at uminom ng pain reliever. Bumalik si Chris sa cellar at naglagay ng isang pirasong kahoy sa likod ng babae
bago ito barilin. Ang babae pagkatapos ay sumigaw sa sakit nang mawala ang kanyang pandinig at sinabi sa kanya ni Chris na sa wakas ay gumaan ang pakiramdam niya dahil sa pagkawala ng kanyang daliri. Nang tapos niyang ipakita sa babae kung sino ang masusunod, dinala ni Chris ang kanyang pamilya para makita ang kanyang bilanggo. Ang mga kababaihan ay natatakot na si Chris ay nanghuli ng isang mabangis na babae doon laban sa kalooban nito. Ngunit si Brian ay mukhang nasasabik habang nakikinig siya sa kanyang ama na sinasabing gagawin nilang sibilisado siya. Pagkatapos magbigay ng isang set ng mga panuntunan sa pakikitungo sa babae, inutusan ni Chris si Belle na gumawa ng pagkain para kanya at hiniling kay Peggy na kunin ang first aid kit. Pagkatapos, sa sandaling wala na sila, tiniyak ni Chris kay Brian na ang babae ay hindi makakawala. Sa gabi, galit na initapon ng babae ang mangkok ng oatmeal na inihanda ni Belle para sa kanya. Sinisigurado ng lahat na panatilihin ang kanilang distansya mula sa kanya. At sa sandaling itulak ni Chris ang natapong pagkain patungo sa babae, pinaalalahanan niya ang kanyang pamilya na manatiling tahimik tungkol sa kanilang maliit na proyekto. Pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Darlene ang kanyang maliit na radyo at nagpatugtog ng musika para sa babae sa labas ng cellar. Samantala, tahimik na nakikinig ang babae sa himig habang pinag-iisipan niyang kainin ang pagkain sa sahig. Pagbalik sa bahay, nakatitig si Peggy sa bedside table niya habang pinagmamasdan siya ni Chris mula sa pintuan. Pagkatapos ay tinanong niya ang kanyang anak na babae kung kumusta ang pag-aaral niya. At si Peggy ay halatang hindi komportable na kasama siya. Hindi niya kayang harapin ang kanyang ama, kaya nakikinig na lang siya habang sinasabi nito sa kanya na tingnan ang magandang bahagi ng buhay. Sa kabilang banda, dumating si Belle at nakikinig sa kanilang usapan. At nang sa wakas ay nag-good night si Chris kay Peggy, ay doon lang niya napansin ang kanyang asawa. Nang maglaon, tinanong ni Belle si Chris kung dapat nilang panatilihin ang babae. Ngunit hindi sumagot ang kanyang asawa at sinampal lang siya. Kinabukasan, si Chris ay sabik na pumasok sa trabaho at palihim na tinitingnan ang kanyang sekretarya. Samantala, si Peggy ay muling nagsuot ng maluwag na damit sa paaralan at hindi sumasama sa kanyang mga kaklase sa PE class dahil masama ang pakiramdam niya. Sa halip, pinili niyang manahimik at tahimik na umiiyak. Hindi alam na pinagmamasdan siya ni Miss Rayton mula sa malayo at nagtataka kung bakit siya nagbago ng husto. Sa kabilang banda, tinanong ng isang kapitbahay si Belle kung okay lang na mag-barbecue party sa kanilang lugar. Ngunit naalala niya ang hindi kilalang babae na nakakulong sa kanilang cellar at magalang na tumanggi. Kasabay nito, napangiti si Brian sa kanyang sarili habang iniisip ang kanilang naghihirap na bilanggo na nagawa na niyang kalasin ang isa sa kanyang mga tornilyo at gutom na gutom na. Pagbalik sa bahay, tiniyak ni Belle kay Darling na tinutulungan ni Chris ang babae bago pagalitan si Brian sa pagsilip sa cellar. Kasabay nito, sinundo ni Chris si Peggy mula sa paaralan at hindi pinansin ng hiniling nitong huwag manigarilyo. Nang nakauwi na sila, mabilis na inutusan ni Chris ang kanyang anak na pakainin ang kanilang mga aso at ipinakita ni Brian kung gaano niya kagustong manakit sa iba sa pamagitan ng pag-squat ng tubig sa isa sa kanilang mga alagang hayop gamit ang hose. Gayunpaman, agad niyang pinagbayaran ang kanyang ginawa nang napadpad siya at hindi sinasadyang nahawakan ang mga dumi ng hayop. Inis na inis dahil sa nangyari, ginawan ni Brian ng butas ang cellar door para mas madaling mapanood ang babae bago ito tinakpan ng maduming bubblegum. Samantala, naaalala ni Peggy ang pag-uusap nila ni Miss Rathon na iniisip na maaaring buntis siya. Kasabay nito, hiniling ni Chris sa kanyang asawa na magpakulo ng tubig at paliguan ang babae. Natulala si Belle habang pinapanood niya na ini-scrub ng asawa ang kanilang bihag. Kinuha ni Belle ang isang tabla ng kahoy at nilapitan si Chris na parang sasampalin. Ngunit sa halip, itinuro niya sa kanyang asawa na ang babae ay maaaring makatakas dahil sa maluwag na tornilyo. Nagpasalamat, hiniling ni Chris kay Belle na turuan si Brian na putulin ang isang troso bago sabihin sa kanya na lilinisin nila ang babae sa labas. Sa sandaling mailabas niya ang babae sa cellar at igapos siya, hiniling ni Chris kina Belle at Peggy na tulungan siya sa pagpapaligo sa kanya. Sa kabilang banda, tinitingnan ng babae ang tiyan ni Peggy at sinubukang magsalita na nagpapakita
na alam niyang nagdadalang tao ito. Pakatapos, kaswal na pinaliguan ni Chris ang babae gamit ang isang high-pressure power washer. Hindi pinapansin ang kanyang mga sigaw habang ang kanyang anak na babae ay nanonood sa takot. Umiyak si Peggy habang nagsusumamo sa kanyang ama na huminto at nang hindi niya ginawa, matapang niyang hinamon siya at pinatay ang power washer. Samantala, inulit ng babae ang salitang "please" matapos itong marinig mula kay Peggy na ikinamangha ni Chris na sa wakas ay may natutunan na siya. Samantala, tinawagan ni Miss Rayton ang Click Residence upang ipaalam sa mga magulang ni Peggy ang kanyang sitwasyon. Ngunit mabilis na binura ni Peggy ang kanyang voice message. Nang maglaon, ibinalik ni Chris ang babae sa cellar at nilinis ang kanyang mga sugat bago isuot sa kanyang damit na ginawa ni Belle. Pagkatapos, binakain ni Chris ang kanyang nagugutom na bilanggo at habang ginagawa iyon, ang babae ay biglang umiyak at nagpasalamat sa kanya. Sa kalagitnaan ng gabi, tahimik na bumangon si Chris sa kama at lumabas. Hindi na malayan nagising na sina Belle at Brian. Pagkatapos ay pumunta siya sa cellar habang sinusundan siya ni Brian at ginawa ng masama ni Chris ang babae habang lihim na nanonood ang kanyang anak. Sa kalaunan, bumalik si Brian sa kanyang silid at sa sandaling makontento si Chris sa kanyang sarili, niyakap ang kanyang asawa sa kama na parang walang nangyari. Kinabukasan, sinabi ni Peggy sa kanyang ina na masama ang pakiramdam niya at gusto niyang mag-absent sa paaralan. Samantala, mas kumbinsido si Miss Raton na buntis si Peggy nang hindi siya pumasok sa klase. Sa kabilang banda, hindi napansin ni Brian si Peggy sa sala pag-uwi niya. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang pares ng pliers mula sa toolbox ng kanyang ama at pumunta sa bodega ng alak kung saan walang emosyong pinutol at sinaksak ang dibdib ng babae. Kasabay nito, narinig ni Peggy ang nakakalunos na sigaw ng babae at mabilis siyang tinulungan. Hiniling na umalis ang kanyang nakababatang kapatid. Naaawa sa bilanggo, isinarado ni Peggy ang kanyang damit at humingi ng paumanhin sa kanyang pinagdadaanan at ang babae ay nagsisikap na makipag-usap sa kanya. Kinalaunan ng araw na iyon, agad na ipinaalam ni Peggy sa kanilang ina ang ginawa ni Brian. Pagkatapos, sa tamang oras, umuwi si Chris mula sa trabaho at nalaman mula sa kanyang asawa na sinaktan ni Brian ang babae. Gayunpaman, sa halip na parusahan ang kanyang anak, binigyang katwiran ni Chris ang mga aksyon ni Brian at sinabing ang mga kabataang tulad niya ay may mga kapilyuhan. Idinagdag din niya na ang babae ay hindi na masakit tignan, na nagpagalit kay Belle at nagtulak sa kanya sa kanyang limitasyon. Kaya naman pinaalalahanan siya ni Belle kung ano ang mangyayari sa kanila kung siya ay mahuli. At sinabi rin na kung ano ang nangyayari sa kanilang mga aso sa kamalig ay sapat na upang maikulong siya. Sa kasamaang palad, pinaglaruan ni Chris ang mga damdamin ni Belle at binanggit ang anaphthalmia. Ngunit nilinaw niya na hindi niya kailanman pinahutulutan ang ginawa nito. Inis na tinanong ni Chris si Belle kung ano ang plano niya. Kaya sinabi niyang aalis siya kasama ang kanilang mga anak na babae. Gayunpaman, nilinaw niya na hindi niya isasama si Brian, na sinasabing natututo na siya ng lahat ng kailangan niyang malaman mula sa kanyang ama. Nainsulto, sinuntok ni Chris si Belle sa sikmura bago siya pinaalis at napapanood lang ni Peggy ang pananakit ng kanyang ama sa kanyang ina. Sa kabilang banda, napapangiti si Brian at natutuwa sa nangyayari, hindi man lang kumikilos para tulungan ang kanyang ina. Pagkatapos, inutusan ni Chris si Peggy na kumuha ng malamig na tela para kay Belle at nang buhatin na niya ang kanyang walang malay na asawa, may kumatok sa pinto. Sa utos ng kanyang ama, sinagot ni Peggy ang pinto habang tinutulungan ni Chris at Brian si Belle na maupo sa isang upuan. Nagulat si Peggy nang makita si Miss Raton at sinubukan pa nga itong paalisin, ngunit determinado ang kanyang guro na kausapin ang kanyang mga magulang. Pagkatapos ay pinapasok ni Chris si Miss Raton at sinabing masama ang pakiramdam ni Belle bago pinaupo si Brian kasama niya at ni Peggy para makinig silang lahat sa sasabihin ng guro. Kaya dahan-dahang dumating si Miss Raton sa kanyang punto at sinabing naniniwala siyang buntis si Peggy. At syempre, itinanggi agad ito ng dalaga. Nalilito, nagtataka si Chris kung bakit niya iyon naisip at sinabi ni Miss Raton na palaging nagpapaalam si Peggy mula sa klase upang magamit ang banyo. Binanggit din ni Miss Raton na laging may suot na damit si Peggy na masyadong malaki para sa kanya. Gayunpaman, iginiit ni Chris na walang kasintahan si Peggy
at tinanong niya ang guro kung inaakusahan niya si Brian o siya ng paglabag kay Peggy. Sa takot, nilinaw ni Miss Rayton na wala siyang sinabing ganoon at sinugukang umalis. Ngulit sinampal lang siya ni Chris at inutusan ang kanyang anak na kumuha ng lubid. Ilang sandali pa, iginapos ni Chris ang mga kamay ni Miss Raton at kinaladkad siya palabas sa kabila ng mga protesta ng kanyang anak. Samantala, si Brian ay kaswal na naglalakad sa tabi niya at pinapanood habang tinatali niya ang guro malapit sa kamalig. Sinaksaktan pa niya ito nang sinubukan nitong pigilan si Chris sa pasalitang pang-aabuso kay Peggy na sinasabing lahat ng babae sa kanilang pamilya ay linta. Sa kabilang banda, ang babae sa cellar ay nakikinig sa kaguluhan sa labas. Sa wakas, inilipat ni Chris ang kanyang atensyon kay Miss Rayton at sa pilitang dinala siya sa loob ng kamalig habang si Peggy ay nagmamadaling umuwi at hindi pinansin ang kanyang ina upang kumuha ng susi. Medyo disoryente pa rin si Belle dahil sa ginawa ni Chris sa kanya, pero sinigurado niyang sabihin kay Darlene na magkulong muna sa kwarto niya bago umalis ng bahay. Sa labas, paulit-ulit na hinampas ni Brian ni Stick si Miss Raton bago siya dinala ni Chris sa kulungan ng mga aso, kung saan si Saket, ang isa pang anak ni Chris at Belle na may anophthalmia, ay kinain ang kanyang laman. Masayang pinapanood ni na Chris at Brian ang pag-atake ng batang babae kay Miss Raton. Parehong walang kamalay-malay na pinalaya ni Peggy ang babae. Sa kabila ng kanyang mga pinsala, nagsikap si Miss Raton na lumaban para sa kanyang buhay. Gayunpaman, si Saket ay masyadong mailap at malakas na sa kalaunan ay pumatay sa kanya. At ang dalawang aso ay sumama sa kanya sa pagkain ng laman ng guro. Samantala, nabigo si Peggy na magsabi o gumawa ng anuman nang ang babae ay hinampas si Belle at kinakain ang kalahati ng kanyang muka bago itinabi ang kanyang katawan sa isang tabi. Pagkatapos ay pumunta siya sa kamalig at inatake si Brian gamit ang isang lawnmower blade. Paulit-ulit siyang hinampas hanggang sa maputol ang katawan nito sa kalahati. Sa kabilang banda, galit na hinahanap ni Chris ang kanyang baril para barilin ang kanyang bilanggo. Ngunit mabilis na naiwasan ng babae ang kanyang pag-atake at inilabas siya bago kainin ang kanyang puso. Pagkatapos noon, lumapit si Socket sa babae at hinayaan niyang kainin ng malahayop na babae ang puso ng kanyang ama. Pagkatapos, lumakad ang babae sa bahay kasama si Socket at tinanggap ang bote ng tubig na alok ni Darling. Hinayaan din niyang matikman ni Darling ang kanyang dugoang daliri. Ngunit nang hilingin niya kay Peggy na gawin din iyon at tumanggi siya, hinawakan ng babae ang kanyang tiyan at binanggit ang batang dinadala niya. Gayunpaman, hindi pinipilit ng babae si Peggy na gawin ang gusto niya at dinala lang niya si Darlene habang sumasabay si Saket. Sa takot, nanatili si Peggy sa kanyang pwesto habang palayo ang babae at si Darling. Ngunit kalaunan, pinili niyang sumama sa kanila. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, paki-like, comment at subscribe. Maraming salamat.